At balikan na po natin ang ating panayam kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Chairman, good morning. Ivan, magandang umaga po sa iyo at saka sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Ayan, morning rush hour po, unang oras ng Tigil Pasada. Kumusta ho ang inyong monitoring? Marami bang commuter ang nahihirapang sumakay? Nagmo-monitor ho ako kanina pa hong alas 4:30 ng umaga. Ang area lang po na nakikita namin may konting problema is Novaliches at Pasig at part ng Commonwealth. The rest of the areas po, normal po ang traffic. At saka marami hong sasakyan pampubliko. Wala ho kami nakikitang shortage ng mga jeep. At sa mga areas na posibleng magkaroon ng problema, may mga rescue buses na po kami na nakabang. So wala ho kami nakikitang problema sa unang araw ng ating sinasabi nilang Tigil Pasada. Okay, so sa ngayon po, hindi natin ramdam ang impact. Ika nga ninyo, walang disruption sa public transport natin. Ganun ho ba? I give you the assurance na as of this time na nag-uusap po tayo, wala po akong ramdam na disruption po. Yung mga areas po na posibleng magkaroon ng disruption, may mga dinispatch na po kami ng mga rescue buses. Okay. Okay, habang nangyayari po itong Tigil Pasada na ito, wala ho bang efforts para hindi na ho ituloy yung mga schedule na succeeding days pa ng Tigil Pasada na ito? Kasi 3 araw ho itong ni-schedule nila eh. Meron po, Ivan. As of last night po, kausap po natin ang Pangulo ng Piston na si Camody. At kami po ay naka-schedule na mag-usap mamayang hapon. At isa sa mga pag-uusapan namin ay ang posibleng pagtigil ng Tigil Pasada ngayong hapon po. And then in the succeeding days, wala na pong Tigil Pasadang mangyayari. Okay. Wait, final na ho yun? Ngayong araw lang sila magtitigil pasada o subject to certain conditions pa? Ito'y 3 araw. May mga kondisyon silang hinihingi at posibleng itong pag-usapan namin mamayang hapon sa gawing monumento siguro. Yung gusto nila kung saan ako pumunta. At doon ho, on the site, magde-decide po tayo kung ano po yung mga pwede natin ibigay na posisyon sa mga piston ho. Okay. May mga ilang demands po yung piston eh. Banggitin ko lamang po yung ilan. Gusto nila kanya-kanyang ownership sa sasakyan at prangkisa. Pero magkakasama sa isang kooperatiba. Ano po yun? Pwede ho ba yun? Sa ngayon po, nasa batas po na mga 15 operator ang magsasama po sa isang kooperatiba. Pero pinag-aaralan po namin na pwedeng ibaba yung muna. Initially, pag-apply mo, baka pwedeng kahit kalahati muna. And then yung kalahati will probably be within 6 months to 12 months po. Yung December 31 deadline, negotiable ho ba yun? Posible ho kayang i-extend pa ito? Yung deadline po is non-negotiable. Pero yung pag-comply po sa mga requirements para magbuo ka ng kooperatiba ay negotiable po. Ay, ibig ko pong sabihin, the mere filing of the petition for consolidation as a cooperative would suffice for now. And base ho doon, you are now considered as consolidated. Hindi katulad po nung dati na kailangan tapusin mo lahat ng papeles bago ka ma-considered na consolidated. Ngayon po hindi na ho. I-file mo lang po, complied ka na po substantially. Okay. Chairman, sana po magkaroon kayo ng kasunduan na long term at para hindi na ho mauulit itong mga Tigil Pasada na ultimately ang naabala po ay yung riding public. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa unang balita. Chairman Chofilo Guadis III. Maraming salamat po at magandang umaga po.
Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.